The Golden Boy Real Guide to Treasures. Ating tatalakayin ngayon ay tungkol sa salakot markers. Bago tayo magpatuloy, shout out muna sa lahat ng ating mga katiyats. Magandang buhay mga katiyats. Ang ating tatalakayin ngayon ay tungkol sa uri ng mga salakot markers. Merong 5 nito ng klaseng hugis o itsura shape ng salakot na mga ito. Ito yung pinakaunang salakot na akala natin ay likod ng pagong. Kaya kung magukay tayo sa likod ng pagong na marker at inukay natin ang baba niyan, ng under, ay merong mga nakakuha. May narinig tayo na nakakuha sa pagong marker na walang ulo. Kaya sabi sa ibang decoder na kapag pagong na walang ulo, wala ito, ibig sabihin ay nasa baba niya. At kapag pagong na mayroong ulo, merong nagaganyan na ulo na pagong, ibig sabihin doon pupunta sa unahan kung saan nakatingin ang ulo. So ito'y mistaken pagong, ito'y isang salakot. Kasi mahalata mo na salakot kasi ang laki niyan, ang bilog niya na bato ay nasa 1.5 to 2 meters ang circumference. Ang laki niya hanggang 2 meters. Malaki yan na bato. At sadyang hinugis, pabilog yan sa top view. Pareho tong tatlo, pabilog yan. Okay, kaya napagkamalang pagong. Kaya treasure under ito. Itong dalawa magkapareho ang kahulugan nito. At meron tayong idagdag dito na 3 uri ng salakot mamaya na dahil sa pagmadali ay hindi nila nagawang bilugin ang bato at ang nangyari ay nagiging square. Ayun ang ating mamaya idugtong dito. Okay, umpisa tayo. Itong bato ito na akala natin ay pagong, kaya nang hinukay natin to, ang baba niya directly under, center under sa sentro. Pag 2 meters to 3 meters ay matagpuan natin to. Ito ang silyo na bato yan, malaking bato yan na malapad, tinakip. At ang tinakipan yan ay chamber. Merong nakahimlay na kalansay dyan, merong kalansay. Anong ginagawa ng kalansay na yan? Hindi yan yung nagbaon, yan yung general na namatay sa giyera. At ayon sa aking informasyon, si General Tanaka ay nakabaon sa Cordillera. Ang hinigaan daw nun, nakahiga siya. Ibinaon si Tanaka, ibinaon yan 3 meters under, pero ang likod niya, sa baba ng kanyang likod, ay naroon ang malalaking kayamanan. Kaya baka ito si Tanaka. Ito kasi sa likod nito, kasi nakahiga ito, facing up. Siyempre hindi yan nakataob, kaya nakatalikod yan. Sa likod ng kanyang baba ng kanyang likod, under, ay naroon ng mga boxes of gold. Pero hindi lahat kay Tanaka yan. Ang ibang general, ganun din ang pagkabaon. Nilagyan din ang under sa kanilang likod ng mga items kasi general. Okay, itong dito, ganyan talaga ang ano niyan. Ang isa sa itsura ay nag-symbolize siya ng Mount Fuji. Ang Mount Fuji ay pag ganito naman ang itsura, di ba? Pero dahil tinamad siguro sa pag-carve sa bato ay ginawang ano na lang, parang likod ng pagong. Pero under sa salakot marker pa rin ito. Okay, so kalansay, ingat lang kayo sa pagbukas ng itong silyadong bato na yan. Kasi pag singaw niyan ay talagang mabaho at sobrang baho at mawalan kayo ng malay. Kaya kung may naamoy kayong kunting amoy lang na mabaho, labas na kayo dyan at pasingawin nyo ng 2 oras o kalahating araw bago kayo bumalik. Okay, so
ang kalansay na yan ay ilagay nyo sa sako and then pabindisyonan nyo sa pari bago nyo ibaon muli kasi ano yan, mayroong espiritu yan baka susunod pa sa inyong bahay. Okay, punta tayo sa itong proper salakot. Ito na yun. Ang salakot ay sombrero yan na nagaganyan. Sombrero yan ng ating mga farmer, di ba? So ito yung farmer. Ito yung kanyang sombrero, salakot ang tawag. Ayan, kapag mayroong ganyan, ay automatic yan na under or sa baba niya. Okay, meron lang yan pinatong na bato dyan. Hinarang pala, mayroong hinarang na bato. Bago nyo mahukay itong malambot na to na lupa kasi backfill. Itong narito, ito, backfill na ito. Hanggang dito yan, backfill yan. Pero kapag natanggal ang backfill ay makikita nyo ang ammunition boxes lang ito na mayroong mga ginto. Yan o. So, lalim niyan sa ngayon ay nasa 7 meters na siya. 7 meters under the salakot. Noong ibinaon yan, noon 5 meters pa yan kasi giveaway. Pero ngayon, lumalalim dahil kumakapal ang lupa. Okay, ngayon punta na tayo sa ating karagdagang salakot marker pa na akala natin hindi salakot. Kasi kapag salakot, mismo sa baba niya na ang item. Kasi kung tingnan sa ibabaw to ng mga bato ay bilog. Kaya kung bilog ang marker, wala kang puntahan kasi wala siyang direksyon. So ang puntahan ay ang gitna. Gitna, pababa. Okay, kaya ito yung kanyang diagram. Okay, so punta na tayo sa iba pang diagram ng mga salakot. Sandali lamang. At meron ding isang klaseng salakot marker na ang itsura ay yung parang sa Vietcong, di ba? Yung salakot natin na ganyan na ginagamit ng mangingisda. Ayan, di ba? Meron tayong ganito na gawa sa kawayan. Kaya ang salakot na yan ay kung atin yan i-drawing ay para siyang cone, nagaganyan siya, di ba? Ngayon hindi pwedeng gawin yan sa bato na ganyan pabilog. Kung ito yung top view, pa ganyan yan, di ba? Mahirap gawin sa bato kaya ang ginagawa ng mga Hapon ay instead na pabilog ang bato na gawing salakot ay ginawa nila itong pyramid shape na ganito na yon. Ang apat yan na apat na side. So nakaganyan yan. Pero malapad siya tingnan. Kaya ang mga pyramid na ganito, itong na ganito, ayan, yung hindi gaanong nagaganyan, yung medyo mababa siya na nagaganyan, yan ay considered din na salakot marker. Ang nangyari lang dyan ay nagiging parang kwadrado siya tingnan sa itaas. Pero sa side view ay mababa siya, nagaganyan, parang salakot nga na suot ng mangingisda. Okay, kaya itong pyramid rock na mababa ang pagkaano na ganyan, ang profile niya mababa. Ito ay version din ng salakot. Kaya ang paghanap ng item sa marker na ito na considered salakot ay sa baba pa rin niya. Okay, ang lalim niyan ay karamihan dalawang pinagdugtong na tao. So, dalawang pinagdugtong na tao, ilang metros ba yan? Kasi ito ang narinig ko sa
yung mga pinagpahukay ng Hapon, na sabi nila ay wala kasi sila dala na metrosan, kaya sabi nila ay 2 taong pinagdugtong ang lalim ng kanilang hinukay. Okay, so ang average height ng tao ay 5'8". So ang 5'8 ay nasa ano yan, 1.50 meters. 1.50. So, dalawang 1.50 ay 3 meters. Mahigit yan kasi may point pa yan. So, 3 meters ang lalim. Mahigit, sabihin natin na 4 meters na sa ngayon. Kasi habang tumatagal, ang ginto, mabigat yan, ay lalong bumabaon sa katagalan ng panahon. At ang lupa sa ibabaw ay kumakapal din, kaya ang nangyayari ay lalong lumalim ang item. So instead na 3 meters lang noon ay 4 to 5 meters na ngayon. Okay, so meron pang isang salakot na hindi natin akalain na salakot. Ito yung Ensaymada. Ang Ensaymada marker, ito'y may nakakuha na dito mismo sa amin, ay merong nakakuha ng Ensaymada marker. Ang Ensaymada marker ay ganito yan kung mag side view. Yan. Pero yan ay version pa rin ng salakot. Kung naka top view yan ay alam nyo na, ang Ensaymada ay parang katol, nagaganyan yan. Ayan, so salakot version pa rin ito. Kaya makakita tayo ng mga bato na hugis katol, nagaganyan na malaki. Ang ibig sabihin yan ay nasa baba, nasa sentro. Ito, nakita nyo ba tong ano dito? Kung atin baliktarin ang ikot niyan, di ba? O, papunta yan sa gitna. Yan, so ito yung gitna. So kung ang gitna ay narito, sa baba niyan. Ngayon, sa nangyari dito sa amin, ang nakakuha niyan ay kininto sa akin ng nakakita sa bato na binasag. So sabi ng nakakilala ko ay para daw itong hugis ng dumi ng kalabaw, nagaganyan daw, parang Ensaymada, yun ang description niya. So parang Ensaymada, and then nang mabasag ang bato ay naiwan yung mga bakat ng gold bars. So ganito pala ang pagkalagay doon. Hindi na hinukay yung yung baba ng Ensaymada na ito. Kasi ang item ay nasa loob pala ng bato. Kasi malaking Ensaymada siya. At ang sizes ng mga gold bars ay maliliit. Kasing laki ng pusporo. So ibig sabihin pwedeng half kilo. Half kilo ang bawat isa. Or 1 kilo, ganyan. Depende kung makapal yun or manipis. Pero palagay ko half kilo. Kasing laki daw ng pusporo. At ganyan daw ang pagka-arrange sa loob ng bato, ganito. Nakabilog din siya. At parang spiral din ang pagka-arrange na ganyan. So ito ay isang totoong kwento ng recovery sa Ensaymada na tawag natin, pero yan pa rin ay belong to salakot marker, kasi kung mag side view siya, ang itsura niya ay paganito, yung parang may sa gitna, may bumukol, parang may bumukol. So ganyan yung mga variation ng salakot. So hindi lahat ng salakot marker ay talagang brim hat
o yung ganyan na pagkagawa. Hindi ganyan lahat. Pero kapag makita kayo ng ganito na brim hat, ganito na hugis, well, jackpot na yan. Treasure under or treasure inside the rock. Okay, so hanggang dito lang ako mga katiyats. Ako magpaalam na. Maraming salamat.